And sa disaster preparedness, ako po yung nag-conduct ng interview component for the disaster preparedness. So maganda po yung naging daloy ng interview natin with your MDRRMO. So nakita natin kung paano nag-work yung inyong operations center. With that po, ayan, so mataas po actually ang rating natin sa MDRRMO, exceeds expectations po generally. Siguro po yung kaya medyo kami nagtagal ng MDRRMO kasi pinipiga ko yung number of tao, kung ilan ang number of tao ng ating pong MDRRMO. And nakontak po natin na tatlo ang plantilla posisyon corresponding po dun sa tatlong required po, yung research, operations, at saka ano po yung isa? Planning. Apo. So medyo kanina during the interview, medyo in-express ko yung pag-aalala ko sa number of personnel ng inyong MDRRMO. Tatlo lang po ang plantilla, 10 po ang ating contract of service. So contract of service pa po ito. And during the operation center, so 24/7 po ang ating operation center. So bakit 24/7 dapat ang OPSEN? Dahil po in terms of disaster, dapat meron kaagad na nagre-respond. Okay? So sa umaga, doon yung ating yung sa umaga, okay, normal operations po tayo. Pero dahil medyo kulang po yung tao ni MDRR, pagdating po ng gabi, dalawa na lang yung nagjo-duty po, isang driver at isang yung sa information yata po, yung sa radio. So, yun po yung lagi kong tinatanong po kanina kay MDRRMO na paano po kapag during the night nagkaroon po ng disaster? O, paano tayo makakapag-respond kaagad? So, sabi naman po ni MDRRMO, on-call po yung ating 10 contract of service, yung members po ng ating emergency response teams. Pero if ako po ang magsasuggest, medyo sa flood prone po yung area ninyo, nakita po natin yan, flood prone. So, kung ako po ang magsasuggest talaga, medyo kulang po yung 10 contract of service pa po ito at 3 plantilla. So, baka po in the future, at kakayanin na po ng inyong pondo, baka pwede naman, dagdagan din natin yung manpower po ng ating MDRRMO para po magawa niya rin yung function niya talaga as MDRRMO at ma-ensure yung safety ng ating po mga kababayan. Pero ang maganda po, dahil kulang yung manpower po ng MDRRMO, so nag-innovate yung ating MDRRMO, in-empower niya po yung ating mga barangay, 31 barangays. At nakita po natin yan kanina during the interview sa isa po nating punong barangay na truly empowered yung mga barangays po natin when it comes to sa pag-respond po ng ating disaster. Kaya po, generally, ang rating po natin dyan sa disaster preparedness ng area is exceeds expectations. So, kato nga video, comment to siya sa during our SGLG National Validation. Isa to siya ka-validator. O maka-proud kaayo nga ang disaster preparedness kay exceeds expectation ang iyahang comment. Bisan pa man sa kakulangon sa manpower namo ato nga time, but we made it. We don't just pass the assessment, but we exceeds the expectation. Usa lang kadto sa dako jud nga achievement ni sir. O daghan pang uban, daghan pa siya og mga award tungod sa iyang kadedicated sa iyang trabaho. As a former OIC of MDRRMO, he carried his responsibility with courage, wisdom, and a heart that truly cared. Dili lalim ang iyahang trabaho. Every call, every alarm, every emergency, he makes sure to respond in time. Rain or shine, day and night, he showed up. He taught us that being in disaster reduction is not just about responding to calamities. It is about saving lives, protecting families, and serving with integrity. Napasalamatan kayo ni Sir sa mga ipangtudlo niya sa amuha kabahin sa disaster preparedness, sa pag-share niya sa amua o pagpasabot sa importansya of readiness, teamwork, and discipline in responding to calamity or disaster. Stricto si Sir bahin sa trabaho, pero after mura na dayon niyo pamilya or barkada sa opisina, magkumidyahay, magsinungugay mi. We showed care to each other. We share also foods, or mostly si Sir Jude ang magpalit o ang snack o pangsudan o pang kape para dili ni magduka sa among trabaho. We are so proud under his leadership atong nga time Jude, kay sikat kayo gay na si Sir sa uban nga lungsod. In demand pa jud kayo na siya kuhaon o himuon og resource speaker dili lang sa province sa Zamboanga del Sur
but also sa laing province. Naabot pa na siya o Manila. Dayon, isa pa dyan na siya ka Incident Command System Instructor or ICS. Si Sir Nilo is our mentor, our inspiration, and the best example of a public servant. We are so grateful for his patience, his sacrifices, and his unwavering dedication. Most of all, we are thankful for his heart, a heart committed to service and to the people of Tambolig. Padayon sa imong panaw, sir, from your former MDRRMO staff, with love and deep gratitude, we salute you. We love you, sir, and we will surely going to miss you. Ngawon jud kayo nimo, sir, sa imuhang pagdala namo. The best kayo ka, sir, para namo. Come the calmest of seas, and all will be alright in time. No, you never really love someone until you learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel